Lord, salamat muli sa gabing ito na kami po ay mag-aaral ng inyo po mga salita. Dalangin namin yung ang pagkilos sa mga espiritu, maging tagapagturo ka namin sa mga oras na ito. Sa mga kapatid ko na nakakaranas ng kapaguran, dalangin ko po Panginoon, yung kapahingahan na nagagaling sa inyo, sa mga merong sakit at karamdaman, dalangin po namin yung kagalingan, Lord, sa mga nangangailangan ng provision, ng favor, ng promotion, Lord, dalangin po namin na patuloy nga na ipagkaloob niyo po ito sa amin, Lord God, sapagkat kami naniniwala na unlimited po ang inyo pong resources, O Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa migat parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic tonight para po sa ating prayer meeting, when God carried Him in glory. Kukuhanin natin yung ating main verse sa 2 Kings chapter 2 verse 11. So basically, yung pag-aaral po natin is the story of Elijah and Elisha. So para magkaroon po tayo ng idea, si Elijah po ay prophet of God, and then dumating na po yung time na siya po ay kukuhanin na ng ating Panginoon, at yung pumalit po sa kanya ay si Elisha. Yan, sa English po ay si Eliseo. Yan, sabi ng 2 Kings chapter 2 verse 11, and it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Sa Tagalog po, patuloy sila nag-uusap referring to Elijah and Elisha habang naglalakad kasi magkasama sila sa ministry, 'di ba, sa gawain ng Panginoon. Pero sabi dito, walang ano-ano'y pumagitna sa kanila, ang isang karwaheng apoy na hila na makabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. 'Di ba? Si Elijah, si Elias, kinuha na ng ating Panginoon at syempre naiwan si Elisha, si Eliseo. Ito po 'yon. Imagine yung picture na to, no? So magkasama sila, yan, si Elijah at saka si Elisha, prophet po itong si Elijah. And then kita natin kinuha siya ng chariot of fire. And then inihagis niya yung kanyang mantle. And then nakuha ni Elisha yung mantle. Kaya nakuha niya yung power na binigay ng Lord kay Elijah. And then nagkaroon nga siya ng double portion ng anointing. Sabihin yung mga bagay na miracles na nagagawa ni Elijah, naging times 2 nung nakuha po ito ni Elisha. So ano pong matututunan natin doon sa ating lesson, doon sa ating verse na binasa? Sabi ko dito, church, mga kapatid, hindi lahat ng endings ay defeat. Yan, hindi lahat ng transitions ay abandonment. Minsan, ang pagtatapos ng isang chapter ay patunay na ang kamay ng Diyos ay nandoon mula simula hanggang wakas. 'Di ba? Katulad ng story ni Elijah. 'Di ba? Kala natin it's just an ending. Ending is defeat. No, kasi 'di ba na-experience siya talaga, na rapture siya ng buhay. Nakapiling niya yung ating Panginoon. Tulad ni Elijah, yung kanyang journey ay puno ng apoy, puno ng famine, puno ng confrontation at prayer. Pero sa huli, hindi siya iniwan ng Diyos dahil dala siya ng Panginoon sa kalahatian. Kasi ang daming experience sa Elijah, daming persecutions, ayan, naka-experience siya ng tagutom, na-confront siya kasi ginamit siya ng Lord para patayin yung mga prophets of Baal, 'di ba? And then matining prayer yung ginawa niya, 'di ba? Pero sabi dito, yan, dinala siya ng Panginoon sa glory ng ating Lord. Si Elijah was a prophet in Israel during a time of idolatry and rebellion. Talagang ang dami mga tao noon na sumasamba sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan, at talagang mga rebelyo sila. Sabihin, hindi talaga sila nakikinig. Hindi sila naniniwala sa ating Panginoon. He confronted King Ahab. Yan, faced famine, and stood boldly on Mount Carmel against false prophets. Ito yung sa Mount Carmel, tinalo niya yung 300 prophets ni Baal, di ba? Yet after all his struggles, God honored his faithfulness by carrying him up to heaven in glory. So this was not just an ending, pero divine transition, passing the mantle to Elisha. Yan, ganun po yung nangyari. Tatlong bagay ang gusto ko pong iwanan po sa atin tonight doon sa story na atin pong binasa. Number 1, the Lord God honors faithful obedience. Yan, lagi pong nakatingin ang Lord sa mga puso natin kung willing po tayong sumunod sa Kanya. At yun yung ginawa na kay Elijah. Di ba si Elijah, he obeyed even in hard times.
sa 1 Kings chapter 17 verses 1 to 7. Pero makikita natin andun yung provision in famine. 'Di ba minsan napakahirap para sa atin na sumunod sa Panginoon kung hindi convenient para sa atin, 'di ba? Kung mahihirapan tayo, mahirap para sa atin kung beyond our comfort zone. Pero si Elijah, even in hard times, sumunod siya sa Panginoon. Basahin natin sa unang hari 17:1 to 7. Si Elias sa isang propetang taga Tisbe sa Gilead. Sinabi na kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran, hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Kasi yun yung instruction ng Lord sa kanya. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. May inom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. 'Di ba? Siguro kung ikaw 'yan, iisipin mo, kaya ba talagang gawin 'to ng Panginoon? Meron daw maghahatid sa akin ng pagkain, magkakaroon ng matinding tagutom, 'di ba? Pero sabi ng verse 5, kahit inconvenience sa kanya, sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Ano nangyari sa verse 6? Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ang ganda, no? Dito makikita natin na wala talagang imposible sa Panginoon. Imagine yung uwak pa talaga ang ginamit ng Lord para magpakain araw-araw dito kay Elias, 'di ba? Marami namang pong hayop na pwedeng gamitin ng Lord. Pero bakit ang ginamit ng Lord yung isang uwak, 'di ba? Tayo ayaw natin ng uwak, takot tayo diyan kasi alam natin na kumakain ng uwak ng laman loob, 'di ba? Then mahirap siyang utusan. Pero ang Lord kaya nang gawin 'yon. And then dun sa verse 7, dumating din yung panahon na natuyo na rin yung bati. So kahit na nagkaroon ng ganong pagkakataon dun sa buhay ni Elias, makikita natin he obeyed the Lord in hard times. At minsan nasa ganun tayong sitwasyon ng buhay natin, di ba? Minsan ang hirap ng pinagdadaanan natin, marami tayong challenges, marami tayong pagsubok na kinakaharap, maraming problema. Pero ang tanong, katulad ba ni Elijah, willing ba tayong sumunod sa Panginoon even in hard times, kahit mahirap para sa atin? Another example nito, si Noah, di ba? Imagine he obeyed God in building the ark kahit walang ulan sa Genesis chapter 6. Kasi ito yung time na hindi pa naman talaga naulan. Pero sabi ng Genesis chapter 13 to 14, sinabi ng Diyos kay Noah, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alketran ang loob at labas nito. At ang dami pang instruction doon ng Lord. Ang haba ng story na yan. Pero in short, sumunod po si Noe. Sabi niya sa Genesis 6:22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Diba? Hindi niya inisip na ano ba itong ginagawa ko? Parang hindi naman logical, parang katangahan, wala namang ulan. Bakit kailangan kong gumawa ng malaking barko? At bakit ganito dapat ka-perfect yung size ng barko na aking gagawin? So makikita natin, even in hard times, ganun din si Noah, he obeyed God. 'Di ba? Ang lesson diyan, kapatid, kapag tapat tayo, hindi nakakalimutan ng Diyos ang ating obedience. Tandaan mo 'yan. Alam ng Lord yung mga sacrifices na ginagawa mo. Alam ng Lord yung mga oras na nilalaan mo sa Kanya. Kahit na yung oras na yun, kailangan mo nang ipagpahinga, kahit na pagod ka, pero binigay mo pa rin sa Panginoon. 'Di ba? The Lord God honors faithful obedience. Yung lesson number 2 po natin, yan. God sees beyond the struggles. 'Di ba? People saw Elijah's battles. Yun ang nakikita ng tao. Pero ang Diyos, nakikita niya yung buong journey. Ganda, no? Ang Lord kasi, hindi lang siya nakatingin doon sa pinagdadaanan natin, pero alam niya, meron siya magandang plano sa atin. Kita niya lahat ng nangyayari sa atin from start to end. Katulad nangyari kay Hannah, di ba? Si Hannah, makikita natin, andun yung kanyang tears, and it turned into Samuel's birth sa 1 Samuel chapter 1 kasi gusto niya magkaanak. Sabi dito sa 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 11, buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip
ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ano sabi niya? Ihahandog ko siya sa inyo. At habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. So nagkaroon siya ng parang promise sa ating Panginoon. And then kung makikita natin yung story, nakita pa siya ni Eli, and then akala ni Eli lasing itong si Anna. Pero biniles din siya ni Eli nung sinabi na hindi siya lasing kundi siya nananalangin sa Panginoon. Sabi ng verses 17 to 18, dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala nang bigat ang kanyang kalooban. And to cut the story short, binigyan ng anak itong si Ana at si Samuel ngayon. At si Samuel, katulad ng kanyang pangako, hinayaan niya na mag-serve sa Panginoon sa tulong ni Eli. Ayan. And then, more than that, syempre, the Lord is gracious to Anna. As you know, binigyan pa ng Lord si Anna ng anak. Ang Diyos, nakikita ang bawat luha natin. Nakikita niya yung bawat prayer natin. Bawat hidden faithfulness na ginagawa natin sa Kanya. So, God sees beyond the struggles. Kaya sana, wag po nating tingnan na maliit ang Diyos. Our God is a bigger God. Kita niya beyond our struggles. Nakikita niya lahat ng pagluha natin, paghihirap natin. Kita niya yung mga panalangin na ginagawa natin sa Kanya, katulad na ginagawa natin tonight. And even yung faithfulness na ginagawa natin, pagsunod sa Kanya, pagiging tapat sa Kanya, kahit walang tao na nakakakita, kahit walang nakaka-recognize na ginagawa mo in secret habang nagpe-pray ka sa Panginoon, kita po yun ng Panginoon. God sees beyond the struggles. Yung last point ko po tonight, God provides grace in transitions. Diba? Elisha received the mantle and double portion sa 2 Kings chapter 2 verses 13 to 15. Anon kasi talaga yung desire niya. Gusto niya kung ano yung anointing na meron si Elijah, magka-meron din siya. At sabi niya double portion, yung talaga yung specific na request niya. At na-receive niya yun dahil sa kanyang obedience. Diba? Makikita natin sa 2 Kings chapter 2, 13 to 15, dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias, di ba, nung kinuha siya ng chariot of fire at bumalik sa pampang ng ilog Jordan. Ano ginawa niya? Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig, sabay-sabay, nasaan si Yahweh ang Diyos na Elias? Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Di ba, akala natin nangyari lang yun sa time ni Joshua. Akala natin nangyari lang yun sa time ni Moses na nahawi yung tubig. Pero nagawa din po yan during that time ni Eliseo, yan, ni Elisha. Nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakatanaw sa di kalayuan, sinabi nila sumasa kanya ang kapangyarihan ni Elias. Siya'y sinalubong nila at buong paggalang na niyukoran. So makikita natin andun talaga na nakuha ni Elisha yung double portion ng anointing ni Elijah. Another example nito si Joshua, di ba? Joshua succeeded Moses, but God assured him, as I with Moses, so I will be with you, sa Joshua chapter 1 verse 5. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. So the Lord God provides grace even in transitions. Kapag may pagbabago, 'di ba? Ang Diyos hindi nagbabago. Siyang nagbibigay ng lakas sa bagong chapter. At minsan nakakalungkot kapag may nagbabago sa buhay natin, halimbawa nagkaroon tayo ng trabaho, magandang trabaho, nagkaroon tayo ng magandang relationship, nakatapos ng pag-aaral, di ba minsan nase-set aside natin yung time sa Panginoon, tayo yung nagbabago. Pero ang Lord, hindi siya nagbabago. Siya ang nagbibigay ng lakas sa bagong chapter ng buhay po natin. Kaya dapat lagi nating kasama ang Lord sa lahat ng mga decision making po natin. Ang conclusion po natin tonight, Elijah's departure was not defeat. It was glory. His life reminds us that endings can be beginnings and transitions are even opportunities for God's grace to shine. So laging yung glory, laging belong sa Panginoon. So dapat andun yung pagtitiwala natin sa Kanya. So paano ko po siya ma-apply sa buhay ko? Kung ikaw ay nasa season ng struggle, tandaan mo, God sees your faithfulness. Manatili ka lang faithful sa Panginoon. Kahit na meron kang struggle, kahit na meron kang pinagdadaanan, meron kang pinaglalabanan na temptation, meron kang pinaglalabanan na kasalanan, di ba? Meron kang struggle financially, sa kalusugan mo, di ba? Sa relationships na meron ka,
sa trabaho, 'di ba, sa mga dreams and aspirations mo sa buhay, maging faithful ka lang kay Lord. Kung ikaw naman ay nasa transition, tandaan mo, God's grace is always available. Kung ano mang chapter yan ng buhay mo, laging andun yung biyaya ng Diyos. Lagi mong kasama ang Panginoon. At kung ikaw ay nasa ending, tandaan, God can turn it into glory. Ganon, di ba? Katulad na nangyari kay Elijah, hindi pa tapos. Akala niya hanggang na-maximize na yung kanyang capacity. Pero ano nangyari? Kinuha siya ng Lord, di ba? Nakapiling niya ang Panginoon sa eternal glory niya. So, huwag kang matakot sa ending. Huwag kang mangamba sa transition. Ang Diyos na nagdala kay Elijah sa kaluwalhatian ay siya rin magdadala sa iyo sa tagumpay. Panginoon, salamat sa gabing ito. Salamat sa mga salita na aming napakinggan. I know na marami kaming natutunan sa buhay ni Elijah, ni Elisha. And we pray, Lord God, na katulad po nila, Panginoon, patuloy na andun yung aming faithfulness, yung aming obedience sa inyo pong mga salita. Patuloy na magtiwala kami sa inyo sa mga oras na may mga struggles kami, sa mga transitions ng aming pong mga buhay. And we pray, Lord God, na ikaw ang mag-glorify, ikaw ang siyang patuloy na ma-honor, ma-lift up, ma-exalt sa amin po mga buhay. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.